isang ina, isang pulis, at isang 8 taong gulang na bata. Si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido at ang kanyang anak na si John Ismael Molenido ay pinatay sa isang krimeng nagsimula sa isang simpleng bentahan ng sasakyan. Ngunit nawi sa isang planadong karahasan na yumanig sa buong bansa. Magandang araw, magandang gabi mga ka-Friendly Talk TV. Sa vlog na ito, ilalahad natin ang buong kwento sa likod ng pagpatay sa babaeng pulis at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Kung paano nagsimula ang lahat, sino-sino ang mga nasangkot at bakit ayon sa investigasyon ay nauwi ito sa isang karumal-dumal na krimen. Paalala lamang, ang mga impormasyong ito ay batay sa mga ulat ng pulisya at media. Ang mga pinangalanan ay mga suspect pa lamang at may karapatang mapatunayan ang kanilang inosente sa korte. Noong January 16, umalis si Police Sergeant Master Diane Marie Molenido kasama ang kanyang anak na si John Ismael, 8 taong gulang. May kausap siyang car agent para bentahan ang kanilang sasakyan. Isinama niya ang kanyang anak. Isang normal na desisyon ng isang ina na walang mapag-iiwanan at nagtitiwala na ligtas sa kanyang pupuntahan. Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na sila nakabalik. Ang car agent na kausap ni Diane ay si Pia Katrina Panganiban. Hindi siya estranghero, kakilala, pinagkakatiwalaan. Si Pia ang nag-ayos ng meeting. Siya ang nagtakda ng lugar. At ayon sa investigasyon, siya rin ang huling taong nakasama at nakausap ng mag-ina habang sila ay buhay pa. Dito nagsimulang pumasok ang hinala ng mga otoridad. Ayon sa salaysay ng isa sa mga suspect, sa bahay ni Pia Katrina Panganiban at ng kanyang asawa na si Christian Suarez Panganiban naganap ang krimen. Si Christian ay isang dismissed police officer, isang taong sinanay para maprotekta sa buhay. Ngunit ayon sa testimonya, doon binaril si Diane at ang kanyang anak na naging saksi sa lahat ay hindi rin pinatawad. Isang lalaki ang magbigay ng detalyadong salaysay sa pulisya. Ito ay si Gil Valdemoro D. Sr. Ayon sa kanya, hindi raw siya ang pumatay. Ngunit umamin siyang tumulong pagkatapos ng krimen sa paglilinis, sa paglipat ng mga bangkay at sa pagtatago ng ebidensya. Sa batas, ang pagtulong matapos ang krimen ay isa ring mabigat na kasalanan. Pinakamabigat sa lahat ng pangalan si Police Senior Master Sergeant John Molenido, asawa ni Diane at ama ng batang biktima. Ayon sa alegasyon ng isa sa mga suspect, siya umano ang nagudyok o nagbigay ng go signal sa krimen. Isang paratang na ngayon ay masusing iniimbestigahan at hatulan ng korte. Ang katawan ni Diane ay itinapon sa isang creek sa Bulacan. Samantalang ang katawan naman ng kanyang anak na si John Ismael ay iniwan sa isang sakahan sa Tarlac na nakabalot sa plastic. Maghiwalay na lugar, isang malinaw na indikasyon na ang krimen ay pinagplanuan. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa tiwala, sa sistemang dapat na poprotekta at sa isang batang nawala ng kinabukasan. Kaibigan, ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo ba lalabas ang buong katotohanan? I-comment ang iyong opinyon at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng malalim at responsableng pagbabalita,
Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe.